Ngayong buwan ng Marso, ipinagdiriwang natin ng Rabies Awareness Month, isang mahalagang pagkakataon upang mapalawak ang ating kaalaman patungkol sa rabies at kung paano ito maiiwasan. Kung kaya't kaugnay niyan, Audrey, makasama natin ang veterinarian na si Dr. Marlo Wisco upang magbigay ng mahalagang impormasyon na tsak na makatutulong sa ating kaligtasan. Good morning and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas and welcome back to PTV. Doc Marlo, thank you so much for being with us this morning. Morning, Doc. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa akin ngayong umaga. Ngayon, ito po mas kilala sa salitang rabies dito sa Pilipinas. Ano po bang kahalagahan na malaman ito ng ating mga kababayan? Okay, so important po ito kasi bukod sa ang rabies po is nakukuha sa kagat ng hayop, primarily nakaka-apekto ito sa tao and especially ito'y nakakamatay. Okay. Doc, ano ba ang sintomas kung ikaw ay may rabies? Okay, sa tao, so primarily, so nagkakaroon ng lagnat, Okay. pananakit ng katawan, at saka nagkakaroon din ng pagkakaroon ng deliryo, and nagkakaroon din ng pananakit or pamamanhid dun sa sugat, Okay. and nagkakaroon din ng pagkaparilisa, at saka pananakot sa tubig at saka sa hangin. Ito malaking tulong to sa ating mga kababayan. Kailangan masagot mo to, Doc, ha? Yes. Anong dapat gawin? Halimbawang nakagat ka ng aso o ng alaga mong pusa. Yes, unang-unang dapat gawin ng mga kababayan natin, so kapag nakagat or nakalmot, dapat kumuha muna tayo ng sabon and sabunin natin ang ating sugat sa running water and itapat natin sa running water. Then after po nito is lagyan natin ng betadine pagkatapos. Then after po nito, tsaka tayo magtungo sa ating pinakamalapit na ospital o sa pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center. Alright, Doc. So, paano naman natin malalaman kung kailangan na po natin magpaturok, kung ikaw ay nakalmot, kung ikaw ay kinagat? Kasi minsan yung iba parang pag kinagat, wala yan, hindi yan. Mababaw lang, gano'n. Opo. Dapat yung mga kagat o yung pagkakalmot, no? So dapat hindi natin ito ipinawawalang bahala. Kasi hindi natin kasi alam kung yung isang hayop is infected o hindi infected ng rabies. So dapat hindi tayo maging kampante kung tayo ay nakagat or nakalmot. So either meron man or walang bakuna ang alaga natin, so dapat hindi tayo maging kampante. Ayun. Kasi nga po, ang rabies po is kapag nagkaroon na siya ng infection sa utak at sa nervous system, irreversible na po ito at wala na po itong lunas. Pero kasi 'di ba, pag ang aso naman ay nasa bahay lang, kung nakagat ka daw ay pwedeng wala namang itong rabies. Yes po, usually naman po, pwede naman po yun. Pero kung ikaw po is, kung kunwari po wala ka pong information dun sa alaga po or na wala po kayo sapat na information dun sa alaga na meron siyang turok, so mas maganda po na kayo na mismo magkaroon ng initiative na magtungo po. Para sigurado. Yes po. Okay, pag-usapan po natin, Doc, yung prevention. Ating kailan po ba dapat napakunahan ng alaga nating hayop? So yung mga alaga nating hayop dapat at least yearly na napapabakunahan natin yung mga alaga nating hayop ng anti-rabies. Pero kung yung ang isang lugar is mataas ang incidence ng rabies, so minsan po ang program po ng mga ibang vet clinic is twice a year for every 6 months. Alright, Doc, ano ba yung mga karaniwang misconceptions about rabies and paano yung gusto i-address yung mga to? Okay, so common misconception sa rabies is unang-una is pinapanganak yung mga aso o pusa na mayroong rabies. So, hindi po inborn ang rabies. So, nagkakaroon lang po sila ng rabies kapag nakagat po sila ng infected na hayop. Well, base po sa datos taon-taon, pataas na po ba ng pataas o bumababa naman yung kaso ng mga tinatamaan ng rabies? Okay, so sa sa datos po natin last year, meron po tayong 426 na rabies death-related cases. Death pa lang yun. Yes. And since January to March 1, 2025, meron po tayong 55 related na death-related rabies cases po. Diyos ko po, So, ang dami palang kaya kaso. po dapat po
magkaroon ho tayo ng initiative po sa pagpapabakuna ng mga alaga nating hayop against sa rabies po. Pero, Prof, ito yung gusto kong malaman, ano? Kasi may naririnig ako, depende rin daw sa panahon. May connection ba yung klima natin? Kunyari, tag-init, mas posible magkaroon ng rabies ang alaga nating hayop? Hindi po, it's just a myth lang po. No? So yung rabies po kasi, for example po, kapag nakagat po kayo, so meron po siya kasing incubation period ng 2 hanggang 3 months po. And minsan po, meron po kasing mga dormant type na minsan po na mas tumatagal po muna sila sa katawan bago sila magkaroon ng manifestation or clinical symptoms. Dok, kung halimbawa nakagat ako, agad ba dapat akong pumunta sa ospital o kung Yes. saan ako pwede magpatok? Kailangan Yes, agad. opo. And So, mag-activate agad yung rabies sa katawan yes, mo. and at the same time po kasi, so usually naman po kapag yung alaga ho natin is bakunado, for example, yung aso nyo po is bakunado and nakagat po ako, so usually po, kailangan pa rin po magtungo sa Animal Bite and Treatment Center, hindi po dahil po doon sa rabies po na vaccine. Katuwang po kasi ng anti-rabies vaccine is yung anti-tetanus vaccine. Ayun. Yun po. So, dun sa anti-tetanus naman. Opo. Pero ano yun? Nagbabakuna ka, tapos pinabakunahan mo yung aso mo na anti-rabies. So, kailangan mo pa rin magpaturok. Yes. Just to make sure lang po. Well, siguraduhin na po natin dahil sinabi nga, nakakamatay din no? May mga datos din na tumataas ang Nakakalungkot na gano'n. At saka yun nga po, wala rin pong known treatment kapag po nagkaroon na siya ng infection po sa utak. Ayun. Oo, pag kumalat na. Ito po bilang ngayong pong buwan ng Marso ay idiniklara na Rabies Awareness Month. Ano po yung inyong mensahe sa ating mga kababayan? So, ang mensahe ko po sa ating mga kababayan, ang pag-aalaga ng hayop is hindi privilege, kundi isa itong responsibility. So, kaakibat ng responsibilidad natin ay ang pagpababakuna ng mga alaga nating hayop. So, kung hindi po natin madala sa pinakamalapit na vet clinic ang alaga nating hayop, so meron naman po tayong mga active na city and municipal vets na nag-iikot sa ating mga barangay upang maghandog ng libreng anti-rabies vaccine. May ganyan kahit sa Yes. amin. Nagkakaroon ng anti-rabies vaccination para sa mga alaga ninyo. Mag-responsable po tayo sa ating mga inaalagaan. Hanggat maaari po ay pabakunahan natin sila. On that note, maraming salamat po sa paglalaan ng oras sa amin ngayong araw upang magbahagi ng mahalagang kaalaman tungkol sa rabies, Dr. Marlo Wisco. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat din po.